Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. And simulan po natin dito sa naging balita po ng GMA News tungkol sa inilabas po na statement ng legal counsel po nitong si Daryl Yap. So, pinipilit po talaga nila na meron daw silang pinaabot na letter or copy po ng script kay Bossing Vic Sotto. Sabi dito, the purpose was really for them to give comments doon sa script. So wala naman po, ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl tungkol doon at until finally na shoot na lahat ng scene, so hindi namin kasalanan yon. So ilang beses na po palang pinapollow up nitong si Direk Daryl Yap yung binigay po kay Bossing Vic Sotto na copy, pero deadma itong si Bossing Vic Sotto. So pagka ganun po na deadma mga Kadabarkads, ang ibig sabihin lamang nun mga Kadabarkads ay tutol itong si Bossing Vic Sotto na gawan pa po ng movie ito. At since pala desisyon itong si Daryl Yap, tinuloy niya po yung movie. Tinuloy niya po yung shoot kahit hindi po nag-agree itong si Bossing Vic. Kaya sabi nga po ng ilang mga netizen nang mabasa po itong sinabi ng legal counsel niya, pala desisyon ka pala Direk Daryl Yap Tapos sasabihin nyo na hindi nyo nakasalanan yon. So si Bossing Vic Sotto pa yung may kasalanan, ganun ba yun? So sinisisi pa po nila si Bossing Vic Sotto, no? Dahil hindi daw agad nag-respond ito sa pinadala nitong si Daryl Yap. Samantalang, agaw atensyon naman po ang recent post ng controversial director na si Daryl Yap. Kaagad na napansin kasi ng mga netizen ang suot niyang damit at background sa kanyang larawan. Tila umano hindi nagpapatinag ang direktor sa kanyang kinakaharap na kaso ng libelo na nasa 19 counts mula kay Bossing Vic Sotto. So ipapakita ko po sa inyo mga Kadabarkads yung picture na tinutukoy po natin. Kita niyo po ba yung suot nitong si Daryl Yap na polo? Kamukha po ni Bossing Vic Sotto. Tapos yung nasa likuran niya, makikita dyan yung parang truck ng Pepsi, no? Parang nangaasar pa po siya, no? Talagang matapang itong direktor na si Daryl Yap. Pero as usual, sabi ko nga po, saan makakarating yung tapang niya? Hanggang saan ito makakarating? Kahit na sabihin na fortune yung hahawak sa kanyang abogado, kung malakas ang laban po nitong si Bossing Vic, lalo na po sa sinampa niyang libel, kasi nga po nabanggit yung pangalan niya doon, 'di ba? Tingnan natin kung maipapanalo nitong si Daryl Yap yung kaso na 19 counts na sinampa po ni Bossing Vic Sotto. Samantalang, nilinis naman po ang pangalan ni Boss Joey and syempre nitong si Bossing Vic Sotto sa pilit at patuloy na inuugnay sa kanilang kanta dito po sa Espolarium. Sabi nga dito sa post, ang tunay na Enteng at Joey ay hindi daw po si Boss Joey De Leon and itong si Bossing Vic Sotto ng Itbulaga. Sabi dito, Elven Dia, nilinaw ang totoong ibig sabihin ng awiting nilang Espolarium. Ilang dekada nang inuugnay kasi ang kanta ng legendary OPM band na Eraserheads sa Espolarium sa nangyari sa pumanaw na actress na si Pepsi Paloma. Dahil dito ay nagsalita na ang sumulat mismo ng nasabing awitin na si Eraserheads frontman Ellie Buendia para tuldukan na po ang espekulasyon na hanggang ngayon ay isa sa mga dahilan kung bakit buhay na buhay pa rin ang issue tungkol sa pumanaw na actress. Sa isang panayam, sinabi po ni Ellie na ang Enteng na binabanggit sa awitin ay si Vicente Enteng Villasanta, habang ang Joey naman ay si Joey Caupanc na Vera na parehas niyang malapit
na kaibigan. Ayon sa kanya ay malaki ang naiambag ni Joey at Enteng para makumpleto ang album nila na Sticker Happy kung saan kasamang Espolarium. Iba ang naging pagkakaintindi ng publiko sa kanta at pilit itong inuugnay sa nangyaring issue noon kay Pepsi kung saan inakusahan niya si Vic Soto at Joey at Richie ng pananamantala sa kanya. So, ito po si Enteng mga ka-Dabarkads, no? Yan po si Enteng, yan po si Joey na tinutukoy dyan. Malinaw na hindi po si Boss Joey at itong si Bossing Vic Soto yung tinutukoy doon sa kantang Espolarium. Kaya sana po ay matapos na yung pag-uugnay dito ng ilang mga netizen dahil patuloy ko pa din pong nababasa at nakikita sa mundo ng social media ang tungkol dito na patuloy talaga nilang inuugnay since pumutok nga po ang tungkol dito kay Pepsi Paloma. Pumutok na naman. So, uminit na naman yung usapin. Since damay nga din po si Boss Joey De Leon sa issue na tungkol po dito kay Pepsi Paloma, ang tanong po ng marami, si Boss Joey din po ba ay magsasampa ng reklamo? Lalo na pag pinalabas daw itong pelikula ni Daryl Yap at nadawit ang pangalan ni Boss Joey De Leon. For sure po, no? Yan po ang masisigurado ko sa inyo. For sure, pag lumabas din po doon, narinig din po natin yung pangalan po ni Boss Joey De Leon dyan sa movie na yan, magsasampa din po yan ng kaso mga ka-Dabarkads, katulad din po ni Bossing Vic Soto. So, for sure, nakikiramdam lang po si Boss Joey De Leon kung siya ay magsasampa din po ng kaso. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinost ng isang account dito po sa Facebook. Sabi dito, ayon kay Attorney Raymond Fortun, ang legal na tagapayo ni Direk Daryl Yap, ibinadala ng kanyang kliyente ang kopya ng script ng pelikula kay Soto bago pa man inilabas ang teaser. Ang pahayag na ito ay lumabas kasabay ng lumalaking atensyon sa issue kung saan ang mga fans ni Soto at ang mga tagahanga ng mga pelikula ni Yap ay nagsimula ng magpahayag ng kanilang suporta sa direktor. Samantalang patuloy na tinatalakay ng mga netizen ang issue at marami sa mga fans ang nagpapahayag ng kanilang depensa sa mga paborito nilang personalidad kabilang na ang pagsuporta po kay PDF na tinutukoy bilang isa pang kalahok sa usapin. So makikita dito at mababasa po yung screenshot na binahagi ng isang page, no? And mababasa nga dito yung komento ng isang fan. Sabi niya po, Direct, just curious po, did you consult with the trio before writing the script, if only to eliminate any doubt of bias? And alam niyo po ba ang sinagot dito ni Direk Daryl Yap? I did not. Sorry. So hindi po siya nagkonsulta kay Bossing Vic Soto bago niya ito ginawa. So ano yung sinasabi po ng legal counsel niya na nagpadala daw sila ng script? Tapos paulit-ulit daw pong pinapollow up nitong si Direk Daryl Yap yung tungkol doon. Nako, dapat sigurong magsalita si Bossing Vic Soto kung totoo ha itong sinasabi po ng kampo ni Direk Daryl Yap para magkaalaman na kung meron talagang pinadalang script. So ano po ang masasabi ninyo sa screenshot na to mga ka-Dabarkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.